Maganda raw si Ante Belen, iyan lagi ang kwento ng aking mga tiyuhin at tiyahin kapag napag-uusapan ang nasira naming tiya. May kakaibang katangian si Tia Belen, baliktad ang tubo ng mga balahibo sa kanyang mga braso. Kung sa iba ay pababa ang direksyon, sa kanya na may pataas. Bata pa lamang siya noong mga panahong ito. Isang araw, hinanap siya ni na lolo at lola dahil maghahapon na ngunit hindi pa siya umuwi. Akala nila'y nakikipaglaro lamang siya sa kapitbahay. Ngunit nang tanungin nila ang mga kapitbahay, wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan si Tia Belen. Naisipan ni Lolo na pumunta sa dulong bahagi ng baryo, malapit sa bukid. Laking ginhawa nila nang makita nila si Tia Belen sa loob ng isang makapal na kawayanan. Nakapagtataka dahil maraming tinik at sanga ng kawayan, ngunit parang walang sugat ang bata at nakapasok pa siya roon. Tahimik lang siya at hindi kumikibo. Nang subukan siyang abutin ni na Lolo, dumudulas lamang ang kanilang mga kamay tuwing hahawakan ang kanyang katawan. Wala siyang pawis at tila wala ring normal na init ang kanyang balat. Dahil dito, nagpasya silang tawagin ang albularyo. Pagdating nito, nagdasal lamang siya, bumigkas ng mga orasyon sa wikang Latin, at pagkatapos ay nagawang hilahin palabas si Tia Belen na parang walang kahirap-hirap. Nang tanungin nila si Tia kung saan siya nanggaling, ang sagot nito, sinama po ako ng 2 lalaki. Maganda ang bahay nila, maraming pagkain at laruan. Ayon sa albularyo, natipuhan daw si Tia Belen ng mga engkanto.